Huwag tayong magpapatawag na guro o tatay o master kung wala tayong integridad sapagkat ang Diyos ang batayan natin ng tunay na integridad. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga Pariseo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang ginagawa sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagpapataw sila ng mabibigat na pasanin sa mga tao, ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagpasa ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang mga lalagyan ng talata sa kanilang noo at braso at hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang nais nila ay ang mga upuang pandangal sa mga handaan at ang mga pangunahing upuan sa sinagoga. Gustong-gusto nilang binabati sila sa mga palengke at tawaging guro. Ngunit huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. Huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang Ama na nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Kristo. Ang pinakadakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. Ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay integrity. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection ngayong araw na ito ng linggo, kayo po ay muli kong inaanyayahan, huwag pong kakalimutan na mag-like, follow at subscribe sa ating page na Word of the Day at Father Richard Lagos. Ganun din po, pakishare ang ating video na ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Mga kapatid, ngayong araw na ito ng linggo ay itinuturo sa atin ang isang napakahalagang katangian na dapat nating taglayin bilang tao, bilang Kristiyano. At ano po yun? Integridad. Integrity. Ito yung katangian na maging totoo at tapat. To be honest, no? The quality of being honest. At mayroon kang matatag na prinsipyo sa buhay na gumagabay sa ating mga moral choices at ito yung ating pinaninindigan. Yung honest tayo, may nakakakita man o wala, tayo ay totoo. Ito yung integrity. At meron tayong moral guide, moral compass na sinusunod. Sabi nga, in or out of season. May nakakakita man o wala. Sa kasiyahan man o sa kalungkutan, sa kasaganaan man o kahirapan, totoo tayo at tapat tayo bilang Kristiyano. That is integrity. Sa kabila ng lahat, tayo ay sumusunod sa ating mga moral principles. Hindi basta-basta nasusway o napapadala sa agos, kundi mayroong paninindigan sa pagpili sa totoo at tama at mabuti. That is integrity. Ito yung dapat nating taglayin, ito yung dapat nating hilingin sa Diyos na sana ay magkaroon tayo.
Dito sa ating gospel, ito yung sinasabi ng ating Panginoon sa mga tao at sa kanyang mga alagad. Pakinggan yung sinasabi ng mga Pariseo, yung kanilang mga itinuturo, pero huwag tutularan yung kanilang gawa. Bakit? Sabi ng Panginoon, hindi nila isinasabuhay yung kanilang itinuturo. Ito yung masakit na realidad. Hindi lang sa mga Pariseo, kundi sa ating lahat. Minsan, ito yung totoo. Kahit sa aking sarili, ako po'y hindi nagmamalinis. Magaling tayong magsalita, pero yung sinasabi natin, madalas ay hindi natin ginagawa. Kaya nga ito isang mahalagang tingnan at pansinin natin sa ating sarili. Yung bang ating mga sinasabi, yung ating mga itinuturo, ay ginagawa ba natin? Kaya nga dito sa ating gospel, at ito most of the time, ay taken out of context. Ano ho? Lalo na dun sa mga hindi Katoliko, na ginagamit itong verse na ito sa pang-atake sa mga pari at bakit daw tinatawag na father. Ito minsan yung maling interpretasyon kapag taken out of context. Mga kapatid, huwag nating alisin sa konteksto. Ang usapin dito ay ang mga Pariseo, yung kanilang kawalan ng integridad. Na gusto nila sila'y pinupuri, gusto nila sila'y binibigyang importansya, gusto nila sila'y napapansin, napapahalagahan. They are supposed to be scholars of the law. At yung mga itinuturo nila pero hindi naman isinasabuhay. So wala silang integridad. Kaya nga dito sa gospel, sinasabi doon na huwag kayong magpapatawag ng guro. Huwag kayong magpapatawag ng tatay, father. Huwag kayong magpapatawag ng master. Kasi iisa lang ang ating teacher, isa lang ang ating father, isa lang ang ating master. At yan ay ang Diyos. Which is true. Pero ano ba yung konteksto? I think wala namang masama dito sa mga titles na ito. Pero the context is about integrity. Kung wala rin lang naman tayong integridad, huwag na tayong magpatawag na guro. Kung hindi lang din natin isasabuhay yung itinuturo natin, huwag ka na lang magpatawag na guro. Yung mga tao, kapag nakita tayong hindi natin isinasabuhay yung itinuturo natin, hindi rin tayo tatawaging teacher. Yung pagiging tatay, hindi lang sa amin mga pare na tinatawag ninyong father, which for me personally is not an issue. Tawagin ninyo ako sa aking first name, wala akong pakialam doon, hindi ako affected doon. Mas maganda nga at mas personal, di po ba? Pero hindi lang sa mga pare as spiritual fathers, kundi doon sa mga literal na tatay. Di ba ano bang tawag ninyo sa inyong tatay? Di ba tatay? Tinatawag din ninyo na ama, papa, pa, dad, daddy. Pare-parehas lang ito. Pero ang tanong, kayo bilang mga tatay ng tahanan, meron ba kayong integridad? Ibig sabihin, tatay ba talaga kayo kahit wala dyan yung mga anak ninyo? Kahit wala yung asawa ninyo? It's a big question. Mahalaga yung integrity as a father sa tahanan. Kahit nga yung mga nasa politika, yung mga naglilingkod sa gobyerno, sa mga organisasyon at kumpanya, sa mga samahan, kayo ay mga tatay ng mas malaking komunidad. Ang tanong, meron bang integridad yung inyong role as a father? Huwag magpapatawag ng tatay kung wala namang integridad. Master. Sino ba yung tinatawag nating master? Kung wala ka rin lang namang integrity as a master, huwag nang magpatawag ng master. Mga kapatid, it is about the role of a teacher, a father, and a master. Mahalaga we ask ourselves, tanungin ang sarili, meron ba tayong integridad? Totoo ba tayo? And I think lahat tayo kinakailangang mag-improve when it comes to integrity. Kaya nga sana, ewan ko lang kasi madalas this is being used against the Catholicism, against the Catholic priests. Bakit kayo tinatawag na father? Mga kapatid, there is nothing wrong. Kung tawagin mo yung tatay mo as tatay, dad, pa, daddy, there's nothing wrong with that. Pero magandang tanungin, nandun ba sa atin yung integridad? Honest ba tayo?
Mayroon ba tayong moral guides and principles na pinaninindigan para tayo ay maging karapat-dapat na tawaging guro, tawaging tatay, father, o tawaging master? Kung ikaw ay teacher, credible ka ba? May integridad ka ba? Kasi kung wala tayong integrity at credibility, nawawalan tayo ng authority para tawaging teacher, father, or master. Mga kapatid, mahalaga na ituring natin ang Diyos bilang batayan at basehan ng ating mga moral principles. Ang Diyos, ang kanyang utos, ang ating maging moral guide. At sundin natin ito, may nakakakita man sa atin o wala. This is what we need to do. And this is what we need to be. Sana magkaroon tayo ng integridad bilang ama, bilang ina, bilang guro, bilang master, bilang leader, bilang kaibigan, bilang kapwa. Mga kapatid, tingnan natin palagi ang ating Panginoong Hesus na modelo sa ating pang-araw-araw na buhay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, tulungan at turuan mo kami na maging totoo at tapat sa pang-araw-araw naming buhay, sa aming pananampalataya at sa aming batayang moral upang sa ganoon kami makatupad sa iyong kalooban araw-araw. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.